Patuloy ang ating mga pag-aaral tungkol sa ikawalong serye patungkol sa walang hanggang kapahamakan. At sa pagkakataong ito, tayo ay nasa ika-10 aralin at ito ang pinakahuling aralin para sa ikawalong serye. At ang pamagat ng ating aralin sa mga sandaling ito ay ang huling hatol, walang hanggan, kasama o hiwalay sa Diyos. Ang huling paghuhukom ang siyang sukdulan ng kasaysayan ng sangkatauhan. Sa araw na iyon, nakasalalay ang ating kawalang hanggan. Ito'y magiging araw ng hatol kung saan ang bawat kaluluwa ay haharap sa walang hanggang pakikisama sa Diyos o walang hanggang paghiwalay sa Kanya. Wala nang mas mahalagang pasya at wala nang mas agarang sandali kaysa sa harapin natin ang katotohanan ito sa pag-unawa natin sa walang hanggang paghuhukom. Nauunawaan natin ang bigat ng ating spiritual na kapalaran. Ang mga duwag at hindi sumasampalataya. Nagbigay babala si Apostol Juan tungkol sa mga hindi makakapasok sa buhay na walang hanggan. Sinabi doon sa pahayag, Kabanatang 21, talatang 8, ngunit ang mga duwag, ang mga hindi sumasampalataya, ang mga kasuklam-suklam, ang mga mamamatay tao, ang mga nakikiapid, ang mga mangkukulam, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa ng apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. Ano ang ibig sabihin dito ng mga duwag? Ang mga duwag ay yaong mga nahihiyang kilalanin si Kristo o natatakot sa opinyon ng mundo. Natatakot sila sa kapahamakan sa lupa, ngunit hindi nila inisip ang kapahamakan ng kaluluwa. Ano ang ibig sabihin ng hindi sumasampalataya? Ang mga hindi sumasampalataya ay hindi lamang yaong tahasang tumatanggi kay Kristo, kundi maging yaong tahimik na tumatanggi na tanggapin ang kanyang biyaya. Maliwanag na itinuturo ng kasulatan ang bigat ng walang hanggang kahatulan. Ang kabigatan ng babalang ito ay dapat magbunsod sa bawat isa sa atin na magsiyasat ng sarili at magnilay-nilay. Isipin mong nakatayo ka na sa hangganan ng kawalang hanggan at doon mo lang napagtanto na tinanggihan mo ang mismong nag-alok sa iyo ng buhay. Walang anumang bagay sa mundong ito ang karapat-dapat ipagpalit sa iyong kaluluwang walang hanggan. Ang pagtindig ng matuwid. Sa kabaligtaran ng pahayag, Kabanatang 21, talatang 8, sinabi sa awit, Kabanatang 1, talatang 5, kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghuhukom, ni ang mga makasalanan sa kapulungan ng mga matuwid. May malinaw na paghihiwalay sa pagitan ng matuwid at ng masama. Ang matuwid ay yaong pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi dahil sa sariling gawa, kundi dahil sa katwiran ni Jesus. Ang masama ay walang kakayahang harapin ang banal na paghuhukom ng Diyos. Wala silang tagapamagitan, walang tagapagtanggol, at walang balabal ng katwiran. Tulad ng pagharap sa hukom ng walang abogado o tagapagtanggol, ganyan ang kalagayan ng mga wala kay Kristo sa huling paghuhukom. Ngunit ang matuwid, natatakpan ng dugo ni Jesus
ay may ganap na katiyakan sa harap ng trono ng Diyos. Ngayon ang panahon. Ang bigat ng hatol na walang hanggan ay tumatawag sa atin na kumilos agad. Sabi sa 2 Korinto, Kabanatang 6, Talatang 2. Ngayon ang panahon ng pagtanggap ng Diyos. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi garantisado ang bukas. Ang Biblia ay malinaw. Maaaring magsimula ang kawalang hanggan anumang oras. Mapanganib ang pagkaantala sa mga bagay ukol sa pananampalataya. Ngayon ang takdang panahon upang piliin si Kristo. Bagamat ang hatol ay sa hinaharap, ang desisyon ay ngayon. Tulad ng mga pasaherong nasa lumulubog na barko na kinakailangang mabilis na sumakay sa lifeboat, tayo rin ay kailangan tumugon agad sa paanyaya ni Kristo. Ang pagkaantala ay maaaring magdulot ng kawalang hangganang kapahamakan. Bilang pangwakas, sa huling paghuhukom, wala ng neutral na lugar. Tanging walang hanggang pakikisama sa Diyos o walang hanggang paghihiwalay sa Kanya. Ang hatol ay magiging pinal, permanente at hindi na mababago. Ngayon ang oras upang gawin ang pinakamahalagang pasya ng iyong buhay. Piliin si Kristo, tanggapin ang kanyang alok ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Huwag mo nang ipagpaliban, ang daan patungo sa kaligtasan ay malinaw. Naway ang araw na ito ang maging araw ng iyong pagpili ng buhay. Salamat po.